Tatlong beses ngayong linggo hayag ang iniling ng Kremlin sa Ukraine na isuko ang Donbas para agad matapos ang digmaan. Kasabay nito, iniulat ng Financial Times na hindi plano ni Vladimir Putin tumigil sa Donbas. Mas malawak ang tunay niyang hangarin at nagmamadali lang siyang tiyakin ang pansamantalang resulta. At dito mahalagang banggitin na maging si Donald Trump ay nagsabi na hindi siya sang-ayon na ibigay ng Ukraine ang Donbas sa Russia. Samantala, sinabi ng mga tagaloob na kumbinsido si Vladimir Putin na bago magtaglagas ay tuluyan na masasakop ng kanyang hukbo ang buong Donbas. Ako si Alex Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito ng magkasama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Malaking tulong ito sa pag-promote ng content sa YouTube at salamat po. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel. Makikita ang link sa video description. Ngayong linggo, ikatlong beses nang iginit ng Kremlin na i-withdraw ng Ukraine ang tropa sa buong Donbas para matigil ang putukan at magpatuloy ang negosasyon para sa kapayapaan. Sinabi ni Dmitry Peskov, tagapagsalita ni Putin, na dapat utusan ni Zelensky ang sandatahang lakas ng Ukraine na itigil ang putukan at lisanin ang Donbas para agad magsimula ang usapang pangkapayapaan. Dagdag ko rin na nitong linggo, naglabas na katulad na pahayag si tagapayo ni Putin na si Yuri Ushakov. Sabi niya, hanggat di pa umalis ang sandatang lakas ng Ukraine sa Donbas, walang saysay ang kahit 12-12 ng yugto ng negosasyon. 3 araw bago ito, sinabi niyang magiging makabuluhan lang ang pagpapatuloy ng 3 panig na negosasyon ng Estados Unidos, Ukraine at Russia kung aalisin ng Kyiv ang tropa nila sa Donbas. Kahit sumuko ang Ukraine sa natitirang Donbas ng walang laban, ayon sa kanya, tiyak na magiging mahirap at puno ng mahalagang detalye ang mga susunod na negosasyon. Ibig sabihin, sa isang banda, sinasabi nila na isuko ninyo ang Donbas at magsisimula ang mga negosasyon. Pero sa kabilang banda, ang mga negosasyong ito ay tatagal ng walang hanggan. At sa ganitong kalagayan, isinulat na yon ng Financial Times na napaniwala ng pinakamataas na pamunuan ng militar si Pangulong Vladimir Putin ng Russian Federation na kayang sakupin ng mga tropang Ruso ang buong Donbas bago magtaglagas. Ayon sa mga source malapit sa Kremlin at intelihensya ng Ukraine, napaniwala ng militar ng Russia si Putin na makokontrol ang Donbas bago taglagas at sinabing hindi kayang ipagtanggol ng Ukraine ang mga teritoryong ito. Ayon sa militar ni Putin, posibleng marating ang administratibong hangganan ng rehiyon ng Donetsk sa Setyembre o Oktubre. Pero heto na ang pinakamahalaga. Ayon sa Financial Times at kanilang source, nagpasya na raw ang Kremlin na matapos makuha ang Donbas, balak ni Vladimir Putin na dagdagan pa ang hinihihi niya para sa tigil putukan at maaring palawakin pa ang teritorial na inaangkin. Ayon kay Vadim Skibitsky, vice-hepe ng Ukrainian Military Intelligence, ang tagumpay sa Donbas ay magbibigay daan sa Kremlin na magdagdag pa ng mga kahilingan. Ayon sa kanya, maaaring hingi ni Putin ang pagsuko ng mga rehiyon ng Kherson at Zaporizhia na ilegal na idineklara ng Russia bilang sakop na kanilang mga tropa noong 2022. Malaki pa rin ang kontrol ng Ukraine sa mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Maaring dagdagan pa ni Vladimir Putin ang hinihining teritoryo mula sa Ukraine matapos lubos na masakop ang rehiyon ng Donetsk. Ang panghuling ambisyon ng diktador ng Russia ay kinabibilangan ng pagkontrol sa teritoryo, hindi bababa sa hanggang ilog Dnipro, pati na rin sa Kyiv at Odessa. Ibig sabihin, ang senaryong dati hindi hayagang tinatalakay bilang makatotohanan ay ganito na ngayon. Gusto ni Putin ang buong baybayin ng Dnipro pati Kyiv at Odessa. Sa huli, inaamin ng mga opisyal ng Ukraine na walang naging progreso ang mga Amerikano mula sa panig ng Russia. Lahat ng maaring pagkasunduan ay nagawa na, kaya wala talagang saysay ang mga negosasyon. Tumigil na talaga ang mga pag-uusap patapos ang huling round noong Pebrero. Sabi ng mga source ng Financial Times, tingin ng mga otoridad ng Ukraine na hindi sila gaanong mahina sa pressure mula Washington. Matapos mapatatag ang sitwasyon sa larangan ng digmaan at magkaroon ng kakayahang umatake sa loob ng Russia. Nakatuon pa rin ang Moscow sa tagumpay sa larangan ng digmaan at itinutulak ang mga maksimalistang layunin. Hindi ipinapakita ng mga kilos nito na handa ito sa tunay na negosasyon. Ano ang kinalabasan? Ayon sa Financial Times, si Vladimir Putin mismo ang humahad lang sa pagtigil sa kasulukuyang linya ng labanan.
Sa kabilang banda, hayagan hinihiling ng Kremlin na umalis muna ang Ukraine sa Donbas at saka pa lang magsisimula ang mga pag-uusap. Ibig sabihin, may negosasyon lang kung may pagsuko. Pasensya, pero hindi ito posisyong pangnegosasyon, kundi pag-aatas na kilalanin ang pagkatalo. Ano ang kahulugan nito para kay Donald Trump na nasa Beijing ngayon? Lumipad siya ron dala ang agendang pangkapayapaan ukol sa Ukraine para ipakitang kunyari ay may progreso siyang nakakamit. Pero ayon sa Financial Times, parehong hindi naniniwala ang panig ng Russia at Ukraine sa pagiging tagapamagitan ni Trump. Yon lang. Walang panig ang umaasang muling magsisimula ang mahalagang usapang pangkapayapaan sa tulong ng US kahit matapos ang digmaan sa gitnang silangan. Ibig sabihin, nitong mga nakaraang 2 buwan ay sinasabi lang na abala si Trump sa ibang usapin. Pero ngayon, sinasabi ng lahat ng panig na kahit matapos ang digmaang kinasasangkutan ng Iran, malabang makatulong si Trump. Lumipad si Trump sa Beijing para hilingin kay Xi Jinping ang tulong tungkol sa Iran at maaaring pag-usapan din ang Ukraine. Habang iniisip ni Vladimir Putin na makukuha niya ang buong Donbas bago magtaglagas, wala siyang dahilan para makipagkompromiso. Simple lang ang lohika. Bakit makikipagkasundo ngayon kung mas malaki ang makukuha mo sa taglagas? Pero dito sa wakas, nagkaroon ng kahit kaunting mapanghahawakan. Ang Pangulo ng Estados Unidos habang nakikipag-usap sa media kahapon ay sumagot ng hindi sa tanong kung may kasunduan ba sila ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia na dapat mapunta sa Russia ang buong Donbas. Tingnan natin kung ano ang gagawin ni Trump. Sa ngayon, hindi pa nagdala ng kapayapaan ang pagiging tagapamagitan niya. Bagamat muli niyang sinabi kahapon na malapit nang matapos ang digmaan sa Ukraine. Dito muna ako magtatapos. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang channel sa YouTube, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga link, detalye sa video description o QR code sa inyong screen. Lubos ako magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.